Punta ko naman dito is, hindi naman siya accident. Kumbaga may instruction naman ng Lord. Galing sa kanya. One time, ayun nga, alam niya na ba to? Hindi pa. Hindi pa. Alam mo na? Nanaginip ako na yung sa panaginip ko, one-way ticket. Sabi ko, bakit Lord? Sunod-sunod na panaginip ko yun. Parang 3 beses ko siyang napakanaginipan na gano'n. Isang senaryo na bumabangon ako. Tapos tulog ulit. Tapos bangon na naman. Gano'n ulit. So, natanong ako kay Kuya Nathan kung ano yun. Sabi niya, it's time to move. Move. Di nag-antay muna ako ng ano, kasi wala pang ano eh. Sabi niya, tapos sabi niya, magkaka-work ka sa Dubai. Sabi ko, yes Lord! Pero may trabaho ako doon. Sabi ko, wala pa naman akong ano doon, kakilala yung mapupuntang kumpanya. So, pero sa heart ko, nag-decide na ako na talagang aalis, talagang magre-resign ako kahit ano. Kasi yun yung ano ko eh, yung na-overwhelm yung heart ko noon na talagang ano na, mag-exit. So, kinilan ko na yun. Maraming, hindi ko alam kung paano ako mag-a-apply, paano yung process dito. As in talaga ang Lord ang nangungusap sa akin na doon sa wallet ko may calling card doon, may calling card. Tapos yung calling card na yun, yung manager ko dati sa manager namin sa Saudi, nalipat na dito. So yun, kinontak ko yun, in-email ko, sir, ganito yung, nagpatulong ako ang gamit, gumawa ko ng CV, gamit ng cellphone. Nag-send lang ako ng ano ko sa kanya, ng CV. Tapos, sir, can you help me? Na ganito, ganyan, na magpatulong. Hindi ko naman na-expect na tutulungan niya ako na at inirecommend niya pa ako dito sa aking kumpanya, dito sa PTM. Sabi ko, wow, Lord. Tapos, na, marami ng interview, tawag lang ang namin interview, tawag lang. Tapos, tinulungan ako sa online kung paano gawin yung yung mga pipilapan, ganyan. So napaka-smooth hanggang sa yung process ng pag-exit ko. Yun ang matinding ko na naman, battle ko na naman kasi ayaw pirmahan ng ng mga manager ko sa Saudi yung pag-exit ko kasi ewan ko kasi wala daw akong kapalit, ganyan. Sabi ko, Lord, natanggap ko na yung trabaho ko sa Dubai. May visa na ako. Tapos hindi ako paalisin. Sabi ko, talagang pagka umaga pa lang, luhod talaga. Nung time na pinag-fasting ko sa Lord talaga, na talagang, Lord, this day. Kasi may expired na yung visa ko na binigay nila eh. July 4. Tapos, June. Nasa June noon. So, nung time na pinagpas ko yun, kinaumagahan, umaga pa lang, umalis na kami ng field, kasi sa field kami. Tapos tinawagan ako, nung pagbalik namin sa workshop, umaga rin yun. Tinawagan ako, come Jonathan, come. Okay, your paper is being signed. Grabe, tuwang-tuwang, tatalo na ako sa harap ng boss ko. Saan kaya? Siguro sa ng boss ko, nagtataka, ano kaya nangyari dito? Resign na to. Kaya nga. Ang tuwa na nag-resign. So, talagang, sabi ko, Lord, plano mo nga na mapunta dito at yung sahod ko na wow, Lord. Magkano? Triple. Wow. Triple ni Lord. Thank you, Lord. Yun ang Buti ka pa, triple. yung kasi yung pagsunod andun yung pagsunod. Siguro kung hindi ko sinunod yun, andun pa rin ako. May purpose yun. Kaya Ang pagkakaroon niya ng sahod, sapagkat siya ang gagamitin ng Panginoon to finance this group. yan ko yun. So yun lang po. That is the purpose why pinadala siya ng Panginoon dito. Kasi nung ipinakita na sa kanya yung vision na yun, yung dreams na yun, yun yung purpose niya. At bakit inireply rin ng Panginoon? Kasi yun yung purpose niya. Kasi nung dumating na siya dito, pinakita na sa kanya ng Panginoon na nangingisda na siya.
So it's time to fishing day. Fishing day. Okay, makibukas tayo sa Exodus 15. Verse 26. He said, "If you listen carefully to the voice of the Lord your God and do what is right in His eyes, if you pay attention to His commands and keep all His decrees, I will not bring on you any of this disease. I will brought on the Egyptian, for I am the Lord who heals you." Wow. If you listen, Yeah. listen carefully. 15:26. Okay? Yan yung sinasabing obedience is better than sacrifice. God's approval, not man's approval. So the more that we listen to the Lord, the more that we follow His instruction, the more victory we have. Amen. Amen? Amen. Amen. Okay. Disease. Maganda ba? Okay. Yan ang sikreto ng mga lumalakad sa banal na espiritu. Yung listen, yung pakikinig. Napaka-importante sa atin ang makinig sa banal na espiritu. Amen. Kasi ang banal na espiritu ang siyang nakakatarok at nakakaalam ng lahat ng bagay. Amen. Siya ang nakakaalam kung ano ang plano ng Panginoon. Amen. Walang nakakaalam ng sarili mong iniisip liban sa iyong sariling espiritu. Amen. Tama? Ngayon din, wala rin nakakatarok ng pag-iisip ng Panginoon kundi ang banal na espiritu. Amen. Kaya kung ano ang plano ng Panginoon, yun din ang sinasabi ng banal na espiritu sa atin. He give us instruction. Do this, do this, do this. Lord, ano susuotin ko? Pula, puti, green. Nasabi ng Panginoon, green. Bakit? Yung pagkasuot mo pala yung green na yun ang kulay na gagamitin sa taong makakausap mo. Na kapag nakita niya yung kulay na yun na suot mo, ay parang ang gaan na pakiramdam niya sa iyo. May mga ganong bagay. Kahit yung pag-display ng design ng buhok mo. Di ba? Lord, ano bang maganda? Sabi ni Lord, ganito. Maiba naman. Kaya naman, fresh na fresh Kaya nga, naman. fresh na fresh, Oo. di ba? Diba? Dati ano yan, one side lang yan, ganyan. Ngayon, two sides na. Ngayon, two sides. Dati one side. may ganun ba? One side, Masabukong Alam ko nga, artista Masabukong nga yung pag ano na yun. Sabi ko, kita mo, kahit minsan ako yung nagpapagupit, sabi ko, Lord, hawakan mo yung kamay ng ano. So, ang Lord ang maglilid niya kung anong magandang gupit para Lupit. sa inyo. Oh, pala yun. So, yan. If you listen carefully. Bakit tayo? Kahit si Joshua, di ba nakinig lang din sa instruction ng Panginoon? Ano sabi? Umikot kayo 7 beses. Di ba mga ganyan? Nagmamarch sila. Instruction ng Panginoon yung na binigay sa kanila. At dahil doon nagkaroon ng katagumpayan.